pinakamamahal, pinakaiingatan, gusto ng Panginoon, yan ang lagi niyang gawin sa atin. Ingatan, mahalin, ilayo sa lahat ng karamdaman, ilayo sa mga sumpa. Or should I say, ang isang Kristiyano, kinapapalooban na po ng protection ng Lord Jesus. Yay! Okay? Yan po ang isang katotohanan na, sabi ng Bible, by His stripes we are healed. No? Ang karamdaman po ba, paano tayo dapat maging, paano natin dapat na, no? Yung iba kasi parang yung mga defeated, no? Or should I say, because they don't know what Christ has done on the cross for them, ang karamdaman sa kanila ay parang something na dapat na lang tanggapin. No, you have to rebuke it. Because it is one of our privilege, no? O isa po yan sa benefits na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Kristo nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang kagalingan. Yes, pinagaling tayo spiritual, pero pinagaling din tayo sa physical, no? Pero paano pastor yan? Nakakaramdam din ako ng sakit, nakakaramdam ako ng ganito. Ako rin po, lahat po tayo nakakaramdam. Pero what I mean is, kung paano yung reaction mo dito. Ito po ba itatanggapin mo o sasabihin mo, by the stripes of Jesus, I am healed. At pinaniniwalaan mo siya, you're not just declaring it, pinaniniwalaan mo na gayon nga, at maniwala ka sa akin, kaya hindi. Yung kagalingan, bigla mong mararamdaman. Yung kagaanan, bigla mong masusumpungan sa katawan mo, no? At yan po ay katotohanan sapagkat yan po ay napatunayan po natin, no? Ito po ay hindi isang bagay na sinasabi lang, no? Parang siguro parang akalain ng iba na parang nananaginip o parang fantasy, no? Whatever is written in the Word of God, totoo po yan. Ba't sinabi ng Panginoon, ba't pinasabi ng Panginoon doon sa Isaiah 53 verse 5, na sa kanyang mga latay tayo ay nagsigaling. Oo, gumaling po tayo sapagkat si Jesus, binayaran niya lahat ng kasalanan natin. No? Hindi na niya binayaran ang kasalanan, pinagaling lahat ng karamdaman natin. Pinagpala tayo. We have to magnify your situation. We don't have to magnify things going on around us. Ang dami po ngayon, ha? Aba, magbukas ka lang po ng social media ngayon. Karami mga balitang kakatwa, no? Merong mga tao na hindi nagpapahalaga sa mga maliliit na tao. Alam niyo yun? Parang sinasaktan lang sila. Mga itinuturing na parang mga hindi tao, no? Mga gripong ganyan, mga balita ngayon. Nakakalungkot po pag gano'n. Dahil alam po natin, pag ikaw ay mananampalataya, alam mo ang katotohang request, pinagagaling niya. Okay? Pero may matatandaan tayo sa Bible. May isang nanay, lumapit sa Panginoon, yung mga anak niya. Sabi niya, pag naghahari na po kayo, Panginoon, pwede po ba yung isang anak ko upo sa kanan mo, sa kaliwa mo? Sabi ng Panginoon, it's not for me to decide about that. Ang tanging makakapag-decide niya na yung God the Father, ang aking ama niya. Nagalit yung mga kanyang mga disciple doon sa dalawang magkapatid na yon. Bakit ganun yung sinabi ng nanay? Dahil ang nanay walang pagkaunawa sa misyon ni Kristo dito sa lupa, no? Hindi niya alam yung hinihingi niya sa Panginoon isang bagay na unfair. Ito po ay yung parang under the table, no? Which is, yan po ang talamak ngayon sa mundo. Talamak sa showbiz, talamak sa politika, no? Yung mga ganyan na kalakaran. Nakakadiri na kalakaran. Hindi yan dapat binibigyan ng atensyon mga ganyan na bagay, no? Dapat nire-rebuke ang mga ganyan. Okay? Tingnan ninyo. Sa Panginoong Hesukristo po, kung sino ang tatanggap sa Kanya, pupunta ng langit. Ganyan kapatas. Patas na patas si Jesus sa lahat. Kaya pag tinanggihan mo yung libreng alok ng kaligtasan, that's it, pansit for you. Sapagkat sa totoo lang po, mararanasan mo ang pagkawalay sa Diyos o pakailan-kailan paman. Ito ay ang impyerno. May impyerno, mga kaibigan ko. Hindi kami mangangaral dito kung walang impyerno. Ang impyerno is real. Hell is real. Diba? Yung pa yung pelikula dati, yung mayroon kaming CD nun, may CD. Hell is real. Totoo naman po, no? Totoo pong may impyerno. Tapos sa pelikula rin, heaven is real. Totoo po yun. Amen? Kaya dito, hindi po ito ang ating tahanan. Dito, tayo po ay mga naglalakbay lamang. Kaya dito,
dapat kung nakaranas ka ng kaligtasan, iparating mo rin sa kaiba yung kaligtasang naranasan mo. Huwag mong suluhin ito. Okay? Dahil kung naligtas ka, gusto rin ng Panginoon maligtas yung ibang mga tao. At ikaw ang gagamitin niya for that. Tayo, na maligtas na. No? So, yan ang biyaya. Pag sinabing biyaya, wala kang ginawa, no? Binigay sa'yo dahil naniwala ka. Ultimo yung paniniwala mo, ultimo yan, lahat ang yan galing po yan sa Diyos. Kaya wala pong sukat, dapat ipagmalaki ang sino man sa atin, no? Huwag lang mayabang, tama na ang yabang, walang pupuntahan ng mayabang. Okay? Super duper blessed, bawat mananampalataya. Pinagpala tayo dahil kay Kristo. Hindi tayo pagpapalain. Blessed na po tayo regardless of situations, regardless sa mga nararanasan, no? Po ang katotohanan at ang katotohanan ng siyang nagpapalaya po sa atin. Sabi ng banal na aklat. Okay? The Lord is so good. The Lord is so precious. Sa Kanya ang mga anak po niya. Tayo po ang mga yun, no? Kaya tayo po kailanman hindi niya pababayaan ni iwanan man. Okay? So, lagi po tayo maging confident. Huwag natin tanggapin ang mga sakit. I-rebuke natin yan sapagkat ang yan, kahirapan, lahat ng yan galing po sa dyablo. At tamasahin natin ang pagpapala ng Panginoon na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, no? At pag nangyari yon, alam mo kung sino ka kay Kristo, mabubuhay ka ng life of victory.